So, hello, good evening po sa inyo lahat. Itong lecture video na to is magdi-discuss about sa percentage, rate, and base. May lecture video na po ako sa percentage. Kung hindi nyo pa po napapanood, um, pwede po kayo mag-subscribe para ma-notify kayo kung may mga bago and makita nyo din po yung iba kong mga videos. Okay, so mag-start po tayo. Bago tayong mag-solve or mag-solve dito, kilalanin muna natin alin yung percentage, alin yung rate, alin yung base. Percentage. So, i-consider natin itong example. 76 is 80% of 95. Yung 76 po is yung ating percentage. Yung rate po natin is yung may nakalagay na percent, yung 80%. And yung base po natin is yung 95. Huwag po tayong magpapalito. Pag sinabi nating percentage, ito is part of a whole. Bahagi lang siya ng kabuuan. So, ang kabuuan natin dito ay 95. Siya yung base. Ang kabuuan, ang tawag po natin is base. Kung ang kabuuan niya, So, ang kabuuan niya is, ang kabuuan niya dito is 95. Ang 76 ay bahagi lang ng kabuuan. So, yun ang ating percentage. Samantala, ang rate natin, ang rate po ay ratio between percentage at nung base natin. So, siya yung may hawak nung may percent na sign. 80%, 20%, rate po ang tawag dyan. Huwag po tayong papalito. So, ayun, mag-start po tayo sa pag-solve ng mga sample problem. Pero, bago yon, bibigay ko muna ang formula. Percentage is equal to rate times base. So, ito pong R natin, ito po ay rate. B po natin is ating base. P is yung ating percentage. So, ayan po yung formula ng percentage. Percentage is equal to rate times base. Kunyari, naghahanap kayo ng percentage, ito na yung formula nyo, rate lang times base. Paano kapag ang hinahanap mo is yung base? Paano natin gagawin yun? Kung hanapin mo naman is base lang, pwede nyo na siyang i-derive mula dito. Later, ituturo ko sa inyo kung paano i-derive mo. So, ayan, subukan po natin itong sagutan. Consider natin as problem 1. What is 83% of 97? So, ang hinahanap po dyan is percentage, right? We all know na ang formula ng percentage ulit ay rate times base. So, ang gagawin lang natin is yung rate is i-multiply natin sa base. So, ano ba ang rate natin dito? Ang rate natin is yung 83%. At yung base natin dito is 97. So, ang hinahanap natin is percent. So, solution. Ngayon, yung 83% na yan, ang ibig sabihin ng 83% is 83 over 100. So, para makuha natin yung percentage ng 97, kailangan i-convert muna natin sa decimal form nito, itong 83%. So, paano nga ba yan? So, yan ay 0.83 times 97. So, ganyan po siya. Hindi nyo po pwedeng gawin na 83 times 97 kasi iba po yung value makuha nyo. Ganito yan ha. So, ayan yung ating percent. So, 0. Okay, magtabi po kayong calculus sa inyo para sa review nyo lang. Pero sa typical na exam, hindi po kayo gagamit doon ng calculator. So, dapat po, kabisado nyo na po yung multiplication and division. If ever. Bihasa na kayo. 0.83 times 97. The answer is, percentage natin daw is 80.51. So, 80.51 ang ating percentage dito ha. So, the 83% of 97 is 80.51. So, ayan. Yan yung answer natin. Okay, so proceed naman tayo sa question number 2. Okay, inuulit ko lang po. Tuwing nag-review po kayo, pwede po kayo magtabi ng calculator sa inyo. Pero sa mismong examination po, hindi po tayo allowed na gumamit ng calculator. Kaya masterin nyo po yung multiplication and division kung paano po kayo mapapabilis sa pagsusolve. Okay, so dito tayo punta. 31.5 is 35% of what number? So, ang hinahanap po sa atin dito is yung base. Yung 31.5 daw ay 35% ng anong number?
Okay? Anong number? 35% siya ng anong number? So, hanapin daw natin yung base or yung kabuuan niyan. Ano siya? Kasi yung 31.5 is parte lang ng kabuuan. So, hinanap natin yung number na yon, yung base. Ano yung base na yon? So, ganito yan. Di ba alam natin ang formula ng percent is equal to rate times base? Tama? Ano lang ba yung given sa atin? Ang given sa atin is percentage is equal to 31.5 at ang ating rate is equal sa 35%. Ang alam lang natin is percent is equal to rate times base na formula. Ang hinahanap natin is base. Hindi naman pwedeng ito yung gamitin natin agad. Kailangan i-derive natin yung formula dyan. So, formula P is equal to R rate times base. Para makuha po itong base, yung B, kailangan maiwan yan sa isang side. Anong gagawin? Ang technique po dyan is, anong katabi ng hinahanap mo? Ang katabi niya ay R, di ba? Base ang hinahanap mo, ang katabi niya ay rate or R. So, i-divide mo sila, both sides, by R para makancel tong R. May iwan sa'yo yung formula lang ng base. So, ang formula ng base is equal to percentage over R. Ngayon, ang gagawin mo lang is substitute mo na siya dyan. So, ang percentage natin is 31.5 over rate. Ano yung rate natin? Ang rate natin is 35% or 0.35. So, tabi lang tayo ng calcu. Ayan, trinay ko na. 31.5 over 0.35 is equal sa 90. So, ang base po natin is 90. Tama? Okay. Then, consider naman po natin tong question number 3. 18 is what percent of 45? So, ang hinahanap naman po natin dito ay ano? Rate naman po. Di ba po ang rate is yung may hawak ng percent? Tama? Kasi ang percentage is parte lang ng kabuuan. Ang base is yung kabuuan. Ang rate is yung kung ano yung ratio ng percent na yon and ng base. Percentage and ng base, di ba? So, ang rate, ang hinahanap dito is yung rate. So, lagay muna natin yung given. Given ay 18. 18, ang percentage, ang given ay 18. Yung 45 is yung ating base. Base is equal to 45. We all know na percent is equal to rate times base. Tama? Anong hinahanap natin? Ang hinahanap natin is rate. So, para makuha yung rate, anong gagawin natin? Ano yung, kung ganito ang gagawin nyo, kapag nagde-derive po kayong formula, kung alin yung hinahanap nyo, anong hinahanap nyo? Rate, diba? Sige, para di tayo malito, gagawin kong pula. Ang hinahanap mo is rate. Tama? Ngayon, ano yung katabi nung hinahanap mo? Ang katabi ng rate is base. So, para maiwan siya sa isang side, itong rate na to na formula kailangan mo, kailangan i-divide mo itong equation mo sa kung sino yung katabi niya. And i-divide mo yan both sides. Lagi pong both sides yan, ha? So, ito makakancel yung B. So, ang formula mo na is rate is equal to percentage over base. Tama? Okay? Percentage over base. Yan ang formula natin sa rate. So, anong gagawin natin? Substitute na lang natin. Anong percent mo? Ang percentage mo is 18. Ang base mo ay 45. So, try natin i-calculate para mabilis lang. Di sayang sa time. 18 divided by 45 SD. So, ang value po ay 0.4. Take note, ito ay decimal form niya lang. So, para makuha mo yung rate, kasi percent yun, i-times mo to sa 100. So, 0.4 times 100. Siyempre, alam na natin na ito ay 40%. 40%. So, ito po yung answer natin. So, ang 18 is what percent of 45? Siya ay 40% nun. So, siya po ay 40% nun. Okay? Kung magdadalawang isip po kayo kung tama yung sagot nyo, try nyo pong baliktarin yung tanong.
try nyong gawin 40% nung, di ba gawin 0.40% ng 45. Alin yung 40% ng 45? Yun ay 18. So, tama yung sagot din natin dito na yun nga ay 40% ng 18 nga ay 40% ng 45 at ang percent ng 18 sa 45 ay itong 40% mismo natin. Okay. Ngayon, bago ko tapusin tong video, may tuturo akong shortcut. Kasi, hindi po yung iba po sa atin is nahihirapan kapag magde-derive ng formula or hindi agad nila basta nagigit. So, paano po nyo po malalaman yung formula? Ganito lang, drawing po kayo ng triangle. Yan, triangle. Lagay kayo dito ng hati, tsaka dito. Yung taas na part, lagyan nyo po ng P. Yung nasa baba, lagyan nyo ng R, lagyan nyo ng B. Okay. Yung P po, lagyan natin guys where P. Yung P po is yung percentage. Yung R is yung ating rate. Yung B is yung ating base. Tama? So, paano gumagana to? Kapag magkatabi, yung symbol, ibig sabihin multiplication. Note. Dito na lang. Note. Pag magkatabi ay multiplication. Okay? Paano naman, ayan, yan lang note ko. Pag magkatabi ay multiplication. Pag hindi magkatabi, kagaya nito, yung P tsaka B, hindi sila magkatabi, nasa itaas yung isa, nasa ibaba yung isa, yan ay division. Take note that kapag magkatabi, kunyari, R tsaka B, magkatabi sila, ibig sabihin multiplication yan. Kung hindi magkatabi, kagaya ng P tsaka B, nasa taas yung isa, nasa baba yung isa, ibig sabihin division yung operation. So, paano yung gagana? Gumagana yan sa pamamagitan ng tinatawag natin takip method. So, ano nga ba yung takip method? Ito yung ginagamit ko tuwing nag-aaral ng science or ng math. Okay? Kunyari, ang hinahanap natin is percent or yung P, percentage or yung P. Tatakpan mo yung hinahanap mo para makuha mo yung formula. Takpan mo yung P. Ano yung formula mo? R tsaka B. P is equal to R times B. Tama? Ngayon, hanapin mo naman daw yung formula ng R. Ang formula ng R, takpan mo yung R kasi yun yung hinahanap mo. P over B or P divided by B. Ito ay P divided by B. Formula naman ng B. Hindi takpan mo yung B. P over R. So, P over R. So, ayan. Hindi mo na kailangan mag-derive. Nakuha mo na yung mismo yung formula. Tama? And ito. Okay? Nakuha ba? So, ayan, yung pwede nyo gamiting shortcut, kunyari, nahihirapan kayo. So, maraming salamat ulit sa pakikinig sa aking tutorial video. At mag-subscribe po para ma-notify if may bagong tutorial. Thank you. God bless. And good luck sa examination.